mga math, di ba? Kayo na mag-divide nito, ayun mga nakikita ko 2.4, ha? Kayo na, para maka-next tayo dito sa ano. Okay. Pwede din ba yan na formulas or similar? Wag yun na gawin to pagka similar, yung ganyan. Kasi, ang similar, madali lang siya, di ba? Kokopyahin mo lang yung denominator. Scholar, pwede siya, no? Ito, pag-divide. Pagka ganito yung pagkakasulat, ayusin nyo lang dito, tapos divide. Anong ginagawa natin pag-divide? Pag-divide, wala tayong diretsong operation sa divide. Ang gagawin mo, itong divisor nasa pangalawa, i-reciprocal mo. Reciprocal. Pag dissimilar, laging butterfly. Hindi naman palagi, Sir Kurt. Pag masyadong malalaki, ang advice ko is kumuha ng GCF, LCD. Teka lang. Mga nag-send ng Sir Ace Chester, thank you po sa pag-send ng heart me. Sir JK, lagi nag-send, thank you po. Ako ito to be, thank you po sa mga send ng rose, no? I-reciprocal mo, magiging 8/1. Tapos, ito, magiging multiply na siya. Ito naman, 3/4. Multiply mo itong dalawa na to, magiging, pag multiply, itong dalawa, multiply mo, 24. Tapos, 4 times 1, magiging 4. 24 divided by 4, 6 yun. No? Very good. Letter D. Okay, change flip. Ayan. KFC yan. KFC ba tawag doon? KCF. Ito. Sir Mongol 3 pencil. Change. Keep, change, and flip. No? Ano yan? Ano yung sinasabi nila na na change. Ano ba to? Keep pala. Keep. Change, and flip. Ito, i-keep mo. No? Ito naman, i-change mo mula sa divide, magiging multiply. Tapos ito naman yung i-flip mo, parang reciprocal yon. Ang reciprocal, itong denominator mo, magiging numerator. Parang magiging ganito. 8/1. Okay? Okay? Lagi pong ganyan. Pag divide. Laging ganito pag divide. Or division, na? Yes, A, B, C, D, E, F, G, pwede siya. No? Bakit need i-change? Kasi wala tayong diretsong pagdi-divide. Kailangan mong ibalik sa... Wag ka muna. Okay? 45 is 80% of what number? Meron tayong tutorial sa minus. Puntahan nyo yung YT natin, ha? Upload ko mamaya. Sir Pao? Anong oras ba? 10? 10? 20? Tama ba? 10:20? Yes, 10:20. Puntahan nyo yung natin, ha? Doon ko na-upload yung mga tutorial. Please, puntahan nyo. Abstract reasoning. Abstract reasoning, gumagawa ko ng questions dyan. Ang technique dyan is, kailangan attentive ka dun sa mga object. Sino ba itong kunin ng X, kunin ng X? Huwag mo spamin, no? Yan, dun ka sa iba maghanap ng X, no? Hoy ka pa, ha? Alam mo, ha? Yan, hanapin mo dun. I-chat mo. No? Wala na. Hindi na makachat yan. Binlakon. Wala na siya. Okay? Para saan to? Para sa CSE, pwede siya sa UCAT, pwede siya sa PNPA, PMA, asset, pwede rin siya sa asset, no? Mga ganyang questions. Mga hindi niya kailangan ng calcu. Marami. Ha? Basta hindi gagamit ng calcu. Okay? So, sabi niya, 45, gagamitin mo dyan pag nakakita ka ng mga percent, PBR agad. No? Okay. Itong percent, yan yung R. Yung rate. No? Rate. Meron yata tayong exam geometry. Noong nakaraan may geometry, ha? Rate. Decimal makukuha mo dyan. Decimal. Kailangan decimal. So, yung 80%, i-convert mo muna sa decimal, magiging 1, 2, magiging 0.8. Okay? Ngayon, 45 is 80% of what number? Etong P, percentage. Nangangahulugan, yan din yung part. Ito namang base, yung B. Siya naman yung whole. Ngayon, ang tanong ko, eto bang si 45,
is percentage o whole? Tanong ko lang muna, yung 45 ba, saan natin siya ilalagay? Sa percentage o sa may whole? Magkakaiba. Bakit? Sa percentage. Sa percentage, bakit? Kung iintindihin natin yung tanong, sinasabi lang natin dyan is yung 45 daw, 80% siya nung anong number? No? Anong number daw yun? Ibig sabihin, etong 45 na to, parte lang siya nung number na yun. 'Di ba? Hindi siya rate. Ang rate kasi, ito na nga yan eh. No? Ito na siya. No? 0.8 na siya. Dito lang pagpipilian mo, percentage or base. Okay? 45 is 80% of one number. Ibig sabihin si 45, 80% lang siya. No? Ibig sabihin nun, yung kabuuan yung hinahanap natin, yung base. No? So, ang gagawin mo, ilalagay na natin, P equals BR. Yung P mo, magiging 45. Yung B mo is nawawala. Etong R mo, ito nga yan siya, yung percent, di ba? 0.8. Ngayon, i-divide natin both sides by 0.8. Tapos, diba, 0.8, mawawala na siya. And then, B natin is equal to 45 over 0.8. No? So, ang mangyayari dyan, okay, di-divide natin, no? 45 over 0.8, mangyayari dyan, ito, magiging divisor mo. O, tanong ko muna, pwede ba tayo mag-divide, yes or no? Ito, divisor natin, 0.8 tas 45 yung dividend. Pwede ba mag-divide na yan? Thank you sa mga nag-follow sa atin. Pwede na ba mag-divide? Bawal. Very good. Bakit? Kasi may decimal. Move muna, no? Tama. Move ka muna. 1. Kailangan yung divisor mo is naka-whole number. Walang decimal. Walang decimal. Walang decimal. Decimal. So, move mo rin to ng isa. I-move mo rin yung decimal nito. Hindi yung decimal niya, move mo. So, magiging 8, tas ito naman 450 na. Okay? So, ilang 8 makukuha ko sa 45? 5 yun. Multiply mo, magiging 40. 45 minus 45 yun. Yes. Okay, 50. Ilang 8 makukuha ko sa 50? 6. Pero, tama, 6. Multiply mo, 8 times 4 magiging 48. Magiging 2 na lang. No? 2 na lang siya. Okay? Nakikita pa ba? Nakikita pa, no? So, yung 2 ko na yan, dagdagan ko pa ng isang decimal dito para matuloy natin, no? May decimal pa. So, ilang 8 makukuha ko sa 20? Dalawa yon. Multiply mo, magiging 16. So, ilan yung 16 minus 20? 20 minus 16, 4 yon. Dagdagan ko pa ulit ng isang 0. Ilang 8 makukuha ko sa 40? 5 yon. Multiply mo, magiging 40. Magiging 0 na. So, 5, 6.25. So, wala naman tayong ibang 56 dyan. Kunin nyo na lang, i-accept na lang natin tong letter A. Pero yung tamang sagot dyan is 56.25. Okay? So, pwede ba kumuha sa choices tas divide mo sa 0.8? Yes, kaso nga lang, ang mangyayari doon is wala kang makukuhang sakto, no? Maganda na to na ganito yung ginawa mo, kung sakali man. Closest, 56. 56 na lang yung sagot niya. Ha? Wala, ito na yung pinaka-shortcut natin, yung PBR, no? Okay? Number 45. Madali lang. Bonus na. Number 45, napakadali. Napakadali. Decimal makukuha pag ganun eh. Okay? Sagutan nyo muna saglit. Inom lang ako tubig. Wait lang ha. Sagutan nyo muna yun. Anong letter? Inom lang ako tubig. Okay? So, sagot natin dyan is, napakadali niyan. Alam natin lahat yan. Tama ba? Find x. O, yung naghahanap kanina ng x. Kaso hindi na dyan. Nakablock na siya eh, di ba? Equals 15, no? So, anong gagawin mo dyan? Ililipat mo to dito. 2x equals 15. Kung plus yan, magiging minus siya. 2x equals 15 minus 5, 10 yun. Divide ko both sides by 2. Divide ko both sides by 2.
Yung x ko is 5. Ang daming x, no? Ayan. So, letter A. A talaga, no? Very good. Letter A, ha? Letter A. Okay, sa mga bago dito, no? 700 nanonood sa atin. Ito, yung ating full tutorial nandito. Upload ko. Promise fraction mamaya uploaded yan. Okay? Reels nandito. Tapos nandito naman yung ating live, no? Yung live natin. Uy! I love you too. No? Okay? Promise! Sir Pao. Upload na yun. Yung fraction pa lang yun, no? Nakakali mag-aral. Yes. Congratulations. No? Thank you. Pa-follow naman, ha? Search nyo lang. No? Search nyo lang, ha? Sir Toko, ha? Ako rin yan. Salamat. You're welcome. Okay, next. A store owner makes 25% profit for selling 800. What is the profit? Ano the profit? 800 profit. Ano daw? Profit? Thank you sa mga nag-follow sa atin. A. Yes, every night tayo, no? Permanent po ba na KRM? Ano yung KRM? Tama yun. Basahin yung comment ni Sir Pao, yung Momo. Basahin yung comment dyan. Yung Momo, basahin mo. Medyo, si Sir Pao yan, ha? Isa sa mga pinakamatagal ko ng estudyante dito, no? Medyo confusing yung question. Hindi ko alam kung yung 800 may profit na. Okay, ganito yan. Ako din, nung ginagawa ko tong questions na to, medyo confusing siya. Bakit? Kasi kung gagamitin natin yung PBR, bakit siya confusing? Bakit siya confusing? Kasi, tinan mo, a store owner makes 25% profit by selling for 800 pesos. No? May profit na ang 800. May profit na ba siya dyan sa 800? No? Meron na siyang profit dyan. 800. Ilan daw parang, ito kasi confusing profit. What is profit? What is the profit? No? Profit. Okay. Ngayon, ganito yon. Kung bakit siya nakakalito, kasi ganito yan. No? Sabihin natin, yung base niya, no? Yung base niya, ibig sabihin nito, kung may profit na siya na 25%, ang gagamitin natin sa PBR, kumita siya ng 25%, ibig sabihin, yung rate na gagamitin natin is 100%. Ito kasi yung puhunan niya, di ba? 100%. Ngayon, kumita na siya ng 25%, dadagdagan mo siya dyan ng 25%. So, anong magiging rate mo? Magiging 125%. Di ba? 125% na dapat yan. Anong gagamitin nating rate? Move mo. 1.25. No? So, magiging 1.25 siya. 1.25. Kasi nga, may profit na siya dun di ba? Ang nakakalito dyan, kasama na ba dun yung profit niya o hindi? No? So, anong base mo? Yun yung hinahanap. No? Ayun ba yung hinahanap? Yes. Kasama yung hinahanap natin. Ay! Yes. Kunin muna natin yung base. Pag nakuha natin yung base, ima-minus natin dito, no? Tama ba? 800. No? So, ngayon, i-divide na natin. No? I-divide na... Ay! Yes. No, i-divide natin ng 1.25. 1.25. Maka-cancel to. So, yung B mo is 800 over 1.25. Okay? 800 divided by 1.25, ayun yung B mo. Magiging 1.25 magiging 800.
Pwede ba mag-divide? Hindi pa. Move mo. 1, 2. Magiging ilan? Move ka din dalawa. 1, 2. 125. Mamaya makikita nyo kung bakit confusing, no? Sinasabi niyan sa comment. Bakit confusing? 125, i-divide mo yan. Ilan? Ilan yan? 150. Ilan makukuha natin dito? Uy! Tagal mo sumagot? Okay. Doon ka, manood ka ng ML, ha? Ayan. Game pa naman pangalan mo. ML ka, no? Okay? Diyan ka, manood ka ML, di ba? Teka lang. Bakit 125 muna? Sige. Balikan muna natin yung kanina. Bago ko ituloy ito, no? Bakit naging 125? Kasi sabi dyan, ito kasi yung 800, 100% yung mismong item mo. Ngayon, dadagdagan mo siya ng 25% kasi kasama na dyan yung 25% mo nakita. No? So, ano mangyayari? Magiging 125%. No? Tapos mangyayari yan ganyan. Magiging yung mga, ang dami nagmamagaling ngayong gabi, ha? Dahil, no? Di marunong mag-explain. Okay. Doon ka manood sa mga nagtitinda ng pantutole, no? 100% kasi ito yung mismo, kunyari, kunyari, tinda mo sa item mo is 200. No? Ngayon, pag dinagdagan mo ng 25 yan, magdadagdag ka ng 25% para ayun yung profit mo. No? So, magiging 125. Pwede, baka nga ganun. Kaya masyadong magulo. No? Okay? Pwede rin siya actually, yung mga, pwede naman sir, i-multiply mo na lang sa 800. Yes, pwede rin naman siya, no? Pero ipapakita ko lang sa inyo kung bakit siya bakit siya ma-confusing. Okay? Anong sagot? Ilan to? Ilang 125 makukuha ko sa 800? 6? Ilan yan? 750? 750 ba yan? 5? 5 pala, 5. Sorry. 5 ba? 5, 7, 6 pala. Ano ba? Sorry. Hindi ko alam eh. 6, tapos 750. Magiging 50. Ilan yan? Magiging 4. Magiging 500. Tapos bagyan mo. Ngayon, magiging 0. 640. Okay. Ngayon, kung 640 yung pinakapuhunan mo, i-minus natin yan. Magiging 0. Papahiramin mo to. Magiging 10, magiging 6. Magiging 7, magiging 160. Tingnan mo to. Kung bakit kayo naguguluhan dito? Bakit nga sinasabi confusing? No? Dito mo malalaman kung okay ba yung pagkakaintindi natin kung pare-pareho ba o hindi. Kasi ganito yan. Tingnan mo, ha. Tandaan niyo yan, 160. Ilagay niyo yung sarili niyo sa seller. At saka dun sa question na yan. Kung ang puhunan ko 640, tapos ano ang 25% ni 640? 160. Okay? Pag pinag-multiply mo yan. Okay? Nagets ba? Ang tama talagang sagot dyan, kasi mali yung mali yung explanation dito eh. Mali yung explanation. Nagigets, mali yung mismong question. Kasi confusing. 'Di ba? Kapag sabi niya, a store owner makes 25% selling 800. No? Ngayon, kasi nga, pag binenta mo siya ng 800, magkano kinita mo?
25%. Ano yun? 160. Okay? Ngayon, pwede rin kasi 200. Kaya nga sabi niya, mali yung wording. No? Nagigets ba? Kaya nga minsan sinasabi natin kanina, mali yung wording. No? Mali yung wording niya. Kung kasama na kasi dito doon, kunyari, 800 siya. Sa 800, may 20 ka na daw nakita, kaya 160. Oo, ayun talaga yun. 200 na po. 160 talaga yung tamang sagot. Akin to. Akin tong mali, ha? Itong question na to, confusing. No? Sana nagets nyo yun, no? Itong problem na to talaga, may problema talaga. Pero I hope, nagets nyo yung question natin. Okay? Next. How many pieces of 7.5 inches from a 3.5 feet roll? Ano daw? Sir, parang gusto niyang sabihin kung magkano yung 25% ng selling price niya is 800. Pwede rin yan, Sir Francis D, no? Ano? Baka si Sir Francis D? Kapangalan mo yung din namin. Francis. Thank you po, Sir Jefferson, sa pag-send, no, ng alag. Francis D rin kasi yun eh. Intindihin nyo na lang yung tanong, ha? Akin yan kasi tanong yan eh, di ba? Move on na, guys. Ito, anong sagot dito? 47 na tayo. Move on na tayo, no? Paano po yan, sir? How many pieces of 7.5 inches from 31.1/4 feet roll? gusto ko tong sinabi niya. I lore file. Ang hirap na, 1998. May 1/2 and 1/4. Pag exam yan, iwan na. Actually, pwede siya. No, pwede siyang iwan. Ang gagawin mo lang dyan is, i-divide mo ito gamit to. So, paano tayo mag-divide? I-convert mo to, yung mix na yan, into improper. Convert mo sa improper. No? I-convert mo sa improper. Pareho. Okay? So, ito tama. Uy, sino ito nagsabi nun? Nixie. Convert feet to inches. Tama pala, no? Kailangan pa rin natin to i-convert. No? Thank you sa mga nagpo-follow sa atin, no? Convert muna natin to kasi ito pala naka-inches. Ito naka-feet. Yan, very good, no? So, kailangan i-convert muna natin. So, i-convert ko muna to. No? Pero i-convert muna natin sila, no? 7.5. I-convert mo to. Uy, thank you po, no, sa pag-send. I-convert muna natin to. Paano natin i-convert yung mix to improper? Ito, i-multiply mo, magiging 14. Tapos, plus 1. Plus mo yung 1, magiging 15/2. Ito na siya. Diba? Ito na siya, yung inches. Ngayon, yung 31/1/4. I-convert din natin siya into improper. Mamaya natin siya i-convert into... Ay, Ma'am Dayan, thank you po, no, sa pag-send ng You're Awesome. Multiply mo to, 31 times 4. 4, magiging 124, no? 124. Tapos, para makompute mo yan, dagdagan mo ng 1, ito sa taas. So, magiging 125. Tapos yung denominator mo, kopyahin mo lang. Okay? So, yan na siya. Kaso ito, naka-fit yan. No? Okay, convert muna natin sila. So, gawin na lang natin siyang itong feet, gawin nating hands. No? Yung feet, gagawin nating hands. Tama ba? Charing, gagawin siyang inches, no? Gagawin mo siyang... So, i-multiply mo sa ilan? Yung feet, i-multiply mo sa 12 para maging inches, di ba? Okay, multiply mo yan. 125. Charing lang ha, charing lang. Okay, maniniwala minsan, no? Joke lang eh.
Ay! Oh, pwede pala natin i-cancel. Pwede pala natin i-cancel. I-cancel na lang natin para mabilis. Ito, cancel mo to. Oh. 12 divided by 4, magiging 3. Yan. Ganyan na lang para mas mabilis. Ay, yung ano, 160. 160. Yung kanina sa profit. Multiply mo na lang yun sa 3. No? Ilan na yan? 125 times 3 ko na lang. Times 3. Magiging 5, 1, 3, 7, 3. 375. Okay, 375 na siya. 375. Tapos, i-divide natin gamit ito. Divided by 15 over 2. No? Saan nakuha yung 12? Kinonvert natin, ito kasi, kanina, ito, naka-fit yan. Yung 125, naka-fit. Over 4. Kailangan natin siya i-multiply ng 12 para maging inches. No? 125. Talagang ayusin natin. Sorry. 125. Feet yan siya, no? Feet over 4. Ngayon, yung 1 foot kasi, no, is equal to 12 inches. So, ang gagawin mo, ito, 1 foot, gagawin mo, i-multiply mo sa inches. Para pareho sila, kasi itong 7 over, ito, inches eh. So, kailangan pareho silang inches. Kaya siya naging 300. Okay? Wait lang, no? Okay. Ngayon, 375. Tapos ito, naka-divide yan. Gagawin mo, magiging 375, magiging multiply, tapos 2 over, ganyan siya. Ngayon, pwede mo yan cancelin. Tama ba pwede? No? Para hindi na tayo mag-multiply, cancelin mo na yan. Cancel. So, 375, i-divide mo yan, 375. I-divide mo sa 15. So, ilan? 2. Magiging 30. Tapos, 75. Ilan yan? 5. So, 5. Ang matitira mo sa taas is... Sorry. Magiging 20. Ano ba? 25. Sorry. 25 times 2. Magiging 50. So, congratulations sa mga nakatama. 50 yun. Okay? Sense na, no? Sa mga bago dito, huwag kayong magmadali, no? Hindi tayo pare-pareho ng signal. Baka mabagal yung signal ng iba, di ba? Ngayon dito, baka nga mabagal yung signal ko sa inyo. Kasi yung lakas ng ulan. Sobrang lakas. Dito, sa labas. Narinig ko lang, no? Next. What is the next number? Oh, pwede pa lang ngayon mag-review kahit nood na lang, sir. Oo nga no? Pwede ka rin mag-chat GPT, di ba? Sino yun? In-explain lang natin na mabuti. Thank you. Appreciate ko yung mga ganyan, no? Okay, let's answer this one. Marami na nagsagot, no? Okay, pagka ganito, ang tawag natin dito is sequence. No? Yung iba tawag series. Pero sa akin kasi yung series, sum yan minsan. No? Sequence, ano ba yan? Progression. Kung ano man yung tawag nyo dyan, no? Kayo na bahala. Okay? Ngayon, meron tayo 2, 5, 11, and then meron tayo 23, meron tayo 47. So, kung tingnan mo dito, ganito yung technique dyan, no? Excuse me. Ilan yung pagitan nito? 3. Dito ilan? 6. Dito ilan? 12. Dito ilan? 47 minus 12. 35. 35 ba? Ay, mali.
6. Ilan ba? Ilan yan? 3, 6, 12. 24 pala. Sorry, 24. Sorry. Akin yan ha. Akin yan. Sorry. 23 magiging 4. 24. Shadow ng lutang eh, no? Sobrang 24. Sorry naman, no? So, anong susunod niyan? Nakikita mo, tinan mo. Ang pagitan nito, 3. Ang pagitan nito, 6. Ang pagitan nito, 12. Ang pagitan nito, 24. Mapapansin mo na minumultiply sa 2 yung pagitan. Minumultiply sa 2, minumultiply sa 2. So, anong gagawin natin? Imumultiply mo din sa 2 yan, di ba? Para makuha natin, bali 47. Tapos ito, 24. Aadan mo siya ng 24. Ita times mo sa 2, di ba? So, ilan yan? 48. Plus 47. Magiging ilan? 95. Very good, no? Hindi plus. Plus lang. Plus po need na multiply mo sa 2. Yan. Nai-gets ba? Tama ba? Ulitin natin, no? Ang pangit kasi ng sulat ko eh. Sorry. Yan talaga yung sulat ko eh. Ulitin natin, no? Ulit. 2, 5, 11, 23, 47. Ito yung nawawala. Dito, ang pagitan nila is 3. Dito, 6. Dito, 12. Dito, 24. Ngayon, kung mapapansin mo, ang pagitan niyan, parang times 2 mo, maging 6. Times 2 mo, magiging 12. Times 2 mo, magiging 24. 24 ba? 40, 24. So, kailangan, imumultiply mo rin yan sa 2. Ang magiging ano mo dyan is 40, 48. Ngayon, itong 48, saan mo ba yun ina-add dito, di ba? Kaya magiging 47 plus 48, yun yung magiging 95. Okay? Next na, easy lang. Okay? Next. Ratio women to men is that are men. Pwede rin yan. Yan. Aray. Percent of the whole po ba? Yes. Of the whole yan, no? Lagyan natin ng whole. Magugulo na naman yung tanong eh. No? Whole.